Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Inihayag ng Philippine Statistics Authority ang mga dahilan ng paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa nakalipas na buwan. Bagamat mas mataas ang inflation bago matapos ang 2025 kumpara sa nagdaang Nobyembre, pinakamabagal naman ito mula 2016. Narito ang report. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na pinakamabagal ang average inflation ang taong 2025 o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin mula pa noong 2016. 1.7% lamang ang nakitang paggalaw sa presyo ng goods and services kumpara sa 3.2% nitong 2024. Sa nakaraang buwan ng Disyembre, pinakadahilan ng paggalaw ng inflation sa 1.8% ang pagtaas sa presyo ng pagkain. Mas mataas ito sa 1.5% nitong Nobyembre. Gayunman, nananatili ito sa loob ng 1.2% hanggang 2% na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa nasabing buwan. Pinakamalaking ambag dito ang pagtaas sa presyo ng gulay noong nakaraang buwan tulad ng sibuyas, kalabasa at talong. Tumaas din ang inflation sa isda sa 9%. Other pelagic fish na may 12.7% inflation rate at 0.3 percentage point share tulad ng galunggong, restaurants, cafe and the like na may 3.2% inflation rate at 0.3 percentage point share, onions and shallots na may 81.1% inflation rate at 0.2 percentage point share, sigarilyo na may 4.2% inflation rate at 0.1 percentage point share, at kahoy na panggatong na may 3.2% inflation rate at 0.1 percentage point share. Samantala, kung may pagtaas sa presyo, may pagbagal din sa inflation sa presyo ng bigas. Bahagya ring nabawasan ang inflation dahil sa mabagal na pagtaas o pagbaba ng presyo ng karne. Bumaba ang inflation ng meat products, bunsod ng pagbaba ng kaso ng African swine fever. Ipinaliwanag naman ni Undersecretary Dennis Mapa na maaaring panandalian at seasonal lamang ang pagtaas ng presyo ng pagkain at may kinalaman ito sa epekto ng malalakas na bagyo noong Nobyembre. Ngayong taon, plano naman ng gobyerno na panatilihin ang inflation sa 2 to 4% mula 2026 hanggang 2028 sa pamamagitan niya ng pagpapalakas sa sektor ng pagkain at enerhiya. May mga challenges tayo sa 2026. One of this is of course yung presyo ng pagkain. Patuloy ba ito na kasi may nakita tayong uptick nitong Disyembre, so titingnan natin kung patuloy siya dito sa January and the first quarter. These are some of the factors na pwedeng magkaroon ng impact. Plus of course, yung sa computation natin kasi yung base effect. Dahil mababa na yung inflation rate natin sa 2025, pag any slight increase ay posibleng mataas yung kanyang actual inflation percentage contribution. Dahil sa mababang approval at trust ratings ni Pangulong Marcos, umugong ang usap-usapan na magkakaroon ng panibagong rigodon sa gabinete. Ang sagot dyan ng Malacanang, alamin sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Lumutang na naman ang usap-usapan hinggil sa posibleng panibagong cabinet reshuffle sa Marcos administration. Kasunod yan ang muling pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos at malaking disapproval at distrust ratings niya kumpara ng kay Vice President Sara Duterte. Ang Malacanang, mabilis naman itong pinabulaanan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa siyang natatanggap na impormasyon na may papalitan na kalihim ang Pangulo. Tuloy-tuloy naman anya ang performance review ng Pangulo sa miyembro ng kanyang gabinete. We are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. Isa sa mga napapabalitang mapapalitan ay si Health Secretary Ted Herbosa na nahaharap sa iba-ibang reklamo tulad ng graft. Sinubukang hinga ng pahayag ng All TV News ang Department of Health ukol dito pero hindi pa sila sumasagot. Samantala, hindi pa rin malinaw kung papalitan ang mga opisyal na nag-resign sa Independent Commission for Infrastructure.
Sa ngayon, 2 na lamang ang natitira sa ICI, ang chairman na si Andres Reyes Jr. at ang special advisor nito na si retired Police Chief Rodolfo Azurin Jr. Hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila at na nandyan po rin po pa rin ang enthusiasm na pabilisin ang pag-iimbestiga sa mga nasampahan na ng kaso. Michelle Gilyang para sa All TV News Channel 2. Ilang bayan sa Catanduanes ang binaha dahil sa magdamag na pag-ulan dulot ng shear line. Gun ban at liquor ban ipapatupad ng Manila Police District sa araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Nagbabala ang MDRRMO Baras Catanduanes bunsod ng patuloy na pag-ulan na nagdulot ng baha at mud flow sa ilang bahagi ng Barangay Muning at Barangay Ginsaanan. Apektado ang pagdaan ng mga motorsiklo, tricycle at iba pang light vehicles dahil sa madulas na kalsada at mababang visibility. Nalubog din sa baha ang ilang barangay sa Viga, Catanduanes dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa pagmamaneho at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Nakataas din ang orange rainfall warning sa probinsya kung saan may banta ng pagbaha sa mababang lugar at landslide ayon sa Pag-asa. Ipapatupad ng Manila Police District ang implementasyon ng gun ban at liquor ban sa araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Sa abiso ng MPD, bawal ang pag-inom ng alak sa loob ng 500-meter radius mula Quirino Grandstand at Quiapo Shrine. Ipapatupad naman ang gun ban sa siyudad ng Maynila sa araw ng pista. Naglabas din ng schedule ang Minor Basilica ng San Sebastian sa gaganapin na dungaw ng Nuestro Padre Jesus Nazareno at ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Samantala, humigit kumulang 800 hihos pulis ang ipapakalat bilang karagdagang seguridad sa nalalapit na Traslasyon 2026. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad, ang mga hihos pulis na pawang mga deboto rin ng Nazareno ay tutulong sa pagbabantay sa andas ng Poong Nazareno, katuwang ang mga hihos del Nazareno. Ang mga hihos del Nazareno naman ang mismong magsasagawa ng pagsasanay sa mga pulis na itatalaga bilang hihos pulis upang matiyak ang maayos at ligtas na pagganap ng kanilang tungkulin sa panahon ng prosesyon. Mataas na bilang ng mga Pilipino ang nagbakasyon at bumisita sa mga tourism destination sa bansa noong nakaraang holiday season. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Sa tala ng Department of Tourism, nanguna sa mga destinasyon na ito ang Boracay na may halos 119,000 tourist arrivals mula December 18 hanggang December 28, 2025. 117,000 tourist arrivals naman ang naitala ng Baguio City na paboritong puntahan ng mga Pilipino tuwing holiday season dahil sa malamig na klima nito. Sa kabila naman ng sunod-sunod na unos ay nakapagtala pa rin ng Cebu na 102,000 tourist arrivals at 62,000 tourist arrivals naman ang naitala ng Panglao Island sa Bohol. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.